Ang pelikula ay nagbukas sa taong 2019 nang ang isang pandaigdigang extraterrestrial invasion ay nagdala sa Chicago sa ilalim ng batas militar. Nang ang pamilya Drummond ay dumaan sa isang barikada upang subukang tumakas sa lungsod, sila ay sinalubong ng mga extraterrestrial na nilalang. Tanging ang dalawang anak na lalaki na sina Gabriel at Rafe ang nakaligtas, habang masaklap na pinatay ng mga alien ang kanilang mga magulang. Lumipat ang eksena sa taong 2028. Sumuko na ang buong planeta sa panuntunan ng mga extraterrestrial na mambabatas. Sa madaling salita, ang mga alien ay may ganap na kontrol at kapangyarihan sa sangkatauhan. Maraming mga pulis ang nagtatrabaho para sa mga mambabatas upang panatilihing kontrolado ang sinumang maghihimagsik laban sa kasalukuyang administrasyon. Ang mga tao ay hindi na maaaring makipag-usap ng digital at dapat silang mamuhay sa ilalim ng patuloy na pagbabantay. Bilang karagdagan, ang mga tao ay binabayaran upang magtayo ng mga pader sa lugar at mga tahanan sa ilalim ng lupa para sa mga extraterrestrial, kung saan ang mga matataas na opisyal ng gobyerno lamang ang may access. Upang magkaroon ng kumpletong impormasyon sa sangkatauhan, ang mga alien ay nagtanim din ng isang chip sa bawat leeg ng bawat tao. Si Rafe, ang nakatatandang kapatid ng pamilya Drummond, na ang mga magulang ay pinatay ng mga alien sa simula ng pelikula, ay lumitaw sa sumunod na eksena. Kinamumuhian ni Rafe ang mga alien dahil nakita niya kung paano namatay ang kanyang mga magulang. Siya ay nakikipaglaban sa mga extraterrestrial bilang pinuno ng Phoenix Group, isang organisasyon na lumalaban. Desidido siyang patayin ang mga alien at maghiganti sa mga pumatay sa kanyang mga magulang. Samantala, nilalayo ng mga alien na hanapin ang pinagtataguan ng grupo upang tuluyang mapuksa ang mga ito. Sa panahon ng isa sa kanyang mga kudeta laban sa mga mananakop, si Rafe sa kasamaang palad ay namatay. Kasunod nito, si Gabriel Drummond, ang nakababatang kapatid ni Rafe, ay naghanda upang lumipat sa Lake City mula sa mahirap na kapitbahayan ng Pilsen. Balak niyang lumipat sa Lake City, na isang mas ligtas na lokasyon dahil positibo siya na hahabulin siya ng mga alien pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang kapatid. Si Detective William Mulligan ng Chicago Police Special Branch ay nakipag-ugnayan sa mga alien upang pansamantalang hanapin ang Phoenix Group. Napag-alaman na si Detective William ay dating kasosyo ng ama ni Gabriel bago ang pagsalakay. Nagkataon na huminto ang detective sa isang brothel isang araw na may marka ng emblem ng Phoenix Group. Doon, nakatagpo niya ang isang babae na nagngangalang Jane Doe na nagtangkang maging intimate sa kanya. Sa sumunod na eksena, bumalik ang investigador sa kanyang opisina kung saan ang isang board ay nagpapakita ng iba't ibang mga pahiwatig. Ang mga palatandaang ito ay nagpapahiwatig na ang Phoenix Group ay patuloy pa rin na may layuning sirain ang kasalukuyang pamahalaan. Sinusubukan niyang hikayatin ang kanyang kasama na si Kermode, nakipagtalo ang detective na ang Resistance Group ay aktibo pa rin at nagtatago sa ilalim ng lupa. Sinabi niya na ang organisasyon ay gumagamit ng mga lihim na kagamitan para sa komunikasyon. Si Kermode, sa kabilang banda, ay nananatiling nagdududa na pinawalang bisa ang mga pahayag ni William at sinabi na nababaliw lang siya at naghahanap ng mga multo. Gayunpaman, determinado si William na patunayan na mali ang kanyang partner. Dahil dito, binantayan niya si Gabriel, ang nakababatang kapatid ni Rafe, sa mga sumunod na araw. Pagkatapos isang araw, dumaan siya sa kapitbahayan ng Pilsen kung saan nakatira ang binata. Pagkatapos ay natagpuan ni Gabriel ang detective na nagtanong sa kanya tungkol sa Phoenix Group. Gusto niyang makakuha ng maraming impormasyon hanggat maaari mula sa binata. Kumpiyansa si William na, taliwas sa karaniwang paniniwala, ang grupo ng rebelding Phoenix ay hindi pa na-neutralize, ngunit walang ibinigay na impormasyon si Gabriel. Inanyayahan din ni Detective William si Gabriel na magtrabaho kasama niya. Gayunpaman, tumanggi ang binata at umalis. Nabatid na sinusubaybayan ng investigador ang bata gamit ang GPS tracker. Dahil dito, palihim niyang sinusubaybayan ang mga aktibidad ni Gabriel mula sa kanyang opisina na binabantayan mabuti ang mga galaw at pakikipag-ugnayan ng binata sa iba. Pagkaraan ng araw na iyon, nakipagkita si Gabriel sa isang katrabaho na nag-abot sa kanya ng isang hand-rolled na sigarilyo na may hawak na kumpidensyal na impormasyon tungkol sa grupo ng Phoenix. Pagkatapos ay hinikayat siya ng katrabaho na bisitahin ang isang partikular na lugar. Pagkarating sa lokasyon, nakipagpulong ang binata sa isang miyembro ng Resistance Group. Pagkatapos ay dinala siya ng lalaki sa Wicker Park na literal na isang abandonadong lugar. Doon niya natagpuan ang kanyang di umano'y namatay na kapatid na si Rafe. Ipinaliwanag ni Rafe na matapos ang kanyang nakaraang pagtatangka na lipulin ang mga alien ay nabigo ng malupit, sinimulan niyang pekein ang kanyang pagkamatay sa mga alien upang mawala siya sa paningin nila.
Inalis na rin niya ang GPS tracking chip sa kanyang leeg kaya walang nakakaalam kung nasaan siya. Pagkatapos ay kinuha ni Rafe ang may code na sigarilyo at sinabihan si Gabriel na tumakas sa lungsod dahil ang Phoenix ay nagnanais na umatake kasunod ng Unity Rally sa Soldier Field. Ang Unity Rally ay dadaluhan ng mga matataas na opisyal ng gobyerno, kabilang ang alkalde, na tapat sa mga alien at sa kanilang rehimen. Ang misyon ng grupo ay tapusin ang lahat ng mga alien at autoridad na nauugnay sa kanila ng magkasabay. Nais ni Rafe na umalis si Gabriel sa lalong madaling panahon dahil ayaw niyang mapahamak ang kanyang nakababatang kapatid sa pag-atake. Si Gabriel ay nagmamadaling pumunta sa kanyang apartment, nag-impake ng kanyang mga gamit, at umalis, ngunit muling natagpuan si Detective William na patuloy na nagbabantay sa kanya. Bagamat matagumpay na naiwasan ng mga binata ang detective, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakulong sa isang lihim na basement sa ilalim ng lupa. Samantala, sinusubukan ni Rafe at ng kanyang koponan na makalusot sa Unity Rally kung saan hindi lahat ay maaaring makapunta. Sa kabutihang palad, ang may code na sigarilyo ay nagbigay sa kanila ng access sa surveillance system ng Chicago pati na rin ang mga pattern ng pag-deploy ng unit ng pulisya. Nagbigay daan din ito sa kanila na matukoy ang lokasyon ng mga partikular na opisyal ng gobyerno pati na rin ang kinaroroonan ng mga alien. Higit pa rito, ang rebel organization ay may dalang invisible extraterrestrial explosive device na kung madadala saan man ay hindi makikita. Nang na-activate ang device, nawala ang mga ito. Ang mga miyembro ng grupo ng Phoenix ay madaling naisagawa ang kanilang kudeta ngayong natanggal na ang kanilang mga GPS tracker sa kanilang mga leeg. Nagsimula sila sa pag-target sa mga opisyal ng gobyerno na imbitado sa kaganapan. Pinatay nila ang mga ito, inalis ang mga chips sa kanilang mga katawan, at inilagay ang mga ito sa kanilang sarili. Ipinahihiwatig nito na gagamitin ng mga miyembro ng resistance ang mga chip na nakuha nila para makapasok sa rally. Sa sumunod na eksena, naglunsad si Rafe at ang kanyang mga kapwa-miyembro ng Phoenix Group sa Unity Rally na inilunsad ang hindi napapansing alien explosive device laban sa mga extraterrestrial pagdating nila. Bilang resulta, maraming puwersa ng alien at loyalista ang napatay. Kasunod ng pagsabog, sinimulang palayasin ng mga miyembro ng Phoenix ang natitirang mga dumalo mula sa kaganapan. Samantala, ang mga alien ay nagtipon ng higit pang mga kasama at nagsimulang gumanti. Nalaman ni Detective William na nagtatrabaho para sa alien government ang tungkol sa pag-atake ng Phoenix at iniulat ito sa kanyang mga superior. Bagamat mukhang epektibo ang paunang atake, mabilis na isinailalim ang lungsod sa ilalim ng lockdown na may mga puwersang pansiguridad na pumasok. Galit sa patuloy na pag-atake, ipinatawag ng mga alien ang mga hunter mula sa ibang planeta upang hanapin at hulihin ang mga salarin. Si Rafe at ang kanyang mga kasabwat na sina Anita at Daniel ay tinutugis at na-corner. Si Anita ay namatay habang gumamit si Daniel ng cyanide tablet upang maiwasan na mahuli. Gayunpaman, bago makuha ni Rafe ang kanyang cyanide tablet, siya ay binaril at inaresto ni Detective William. Kasabay nito, lumabas si Gabriel mula sa taguan sa ilalim ng lupa at natuklasan lamang na winasak ng mga pulis ang kanyang getaway boat. Pagkatapos ay dinala siya sa kustodiya kasama ang kanyang kapatid na si Rafe. Sa istasyon ng pulisya, ipinakita ni Detective William kay Gabriel kung paano pinapahirapan ang kanyang kapatid para sa impormasyon. Nais niyang ituro ng binatang mastermind ang umano'y pinuno ng Phoenix Group. Dahil sa nakakakilabot na kalagayan ng kanyang kapatid, napilitan si Gabriel na sundin ang direksyon ng detective. Hinikayat siya ni William na magpadala ng mensahe sa pamamagitan ng Phoenix Network sa pag-asang makita ang pinuno, ang number 1. Sa sumunod na eksena, bumisita si Gabriel sa punong tanggapan ng Phoenix Group at ipinaalam sa mga miyembro na mayroon siyang espesyal na impormasyon para kay number 1. Matapos itong marinig, sinamahan siya ng mga miyembro sa tirahan ng kanilang pinuno. Sinundan ni Gabriel ang landas at natagpuan doon si Jane Doe, isang courtesan na nagpapatakbo ng isang brothel sa Pilsen. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakilala niya ito sa pangalan na ikinalito niya. Si Jane pala ang utak sa likod ng Phoenix Group. Ang mas nakakapagtaka, si Detective William, tulad ng ibang matataas na opisyal ng gobyerno, ay regular niyang kliyente. Kasunod nito, isang pagsalakay ng pulisya sa lalong madaling panahon ang naganap na nagtapos sa nakakakilabot na pagkamatay ni Jane. Ang mga karagdagang pagsisiyasat ay nagpapakita na si Jane ay lihim na nagtanim ng bug sa kanyang sariling tahanan, nire-record ang mga talakayan ng mga miyembro ng Special Division at kinukuha ang mga kumpidensyal na impormasyon. Ipinapakita rin sa tape si Police Commissioner Eugene Igo na nagbunyag ng mahalagang impormasyon tungkol sa pagdating ng mga extraterrestrial sa Soldier Field
na nagpahintulot sa Phoenix na makakuha ng mga alien device bomb at nakapagplano ng pinakamainam na diskarte sa pag-atake. Siya ay nag-wiretap para sa mga lihim na talakayan upang makakuha ng kritikal na impormasyon tungkol sa mga alien na namamahala. Noong binisita siya ng alkalde ng lungsod isang gabi, narinig niyang tinatalakay niya ang code na magbibigay daan sa Unity Rally. Pagkatapos ay ipinaalam ni Jane ang mahalagang impormasyong ito sa kanyang mga miyembro ng Resistance na nagpahintulot sa kanila na makapasok sa Unity Rally at pumatay ng 12-dosenang mga alien. Bilang resulta, si Igo, Rafe, at ilang iba pa ay ipinatapon sa labas ng mundo. Ibig sabihin, ipinadala sila sa ibang alien world para sa karagdagang parusa. Matapos ideklara na ang banta ng Chicago ay nalutas, si Detective William ay na-promote bilang acting commissioner. Sa isang pribadong pakikipag-usap sa detective, ipinagtapat ni Gabriel ang kanyang kalungkutan tungkol sa nabigong pakana ni Rafe. Guilty din ang binata sa pakikipagtulungan sa mga autoridad dahil sinisisi niya ang kanyang sarili sa pagkamatay ni Number 1. Nag-aalala siya ngayon na ang kanyang kapatid, na nagsagawa ng isang malaking pagsalakay, ay maaaring patay na. Ang lahat ng kanilang mga dekada na mahabang pagsisikap ay tila nabigo. Kinuha ni Detective William ang isang kahon na dati niyang nakuha mula kay Jane, nakita ang isang BlackBerry na telepono, at inihatid kay Gabriel ang memory card. Pagkatapos ay iminungkahi niya na ang potensyal na pagkabigo ay bahagi ng diskarte. Pagkatapos ay siniyasat ni Gabriel ang mga nilalaman ng memory card at natuklasan ng isang video ng kanyang sariling baby shower. Sa kanyang sorpresa, isiniwalat ng video ang koneksyon ni Jane Doe sa kanyang ina. Si Jane at ang kanyang ina ay dating magkaibigan dahil pareho silang nag-aaral sa iisang paaralan. Ipinaliwanag din nito kung bakit nakilala ni Jane si Gabriel noong una niya itong nakita. Ang pelikula ay nagtatapos sa mga eksena sa panahon ng baby shower, kung saan ipinakilala ni Detective William ang kanyang sarili kabilang ang mga miyembro ng Phoenix. Lumalabas na ang detective ay bahagi ng rebelding grupo noon pa man. Pagkatapos ay nag-iwan siya ng mensahe para kay Gabriel na hinihikayat ang binata na ipagpatuloy ang pamana ng Phoenix. Napagtanto ni Gabriel na kailangan niyang pamunuan ng Phoenix Group at kumpletuhin ang layunin nito. Samantala, si Detective William ay binigyan ng pahintulot na makipagkita sa mga politiko sa ilalim ng lupa. Ang mga alien ay naninirahan sa ibaba sa closed zone, kung saan tanging matataas na antas na tagapagpatupad ng batas lang ang maaaring pumasok. Matapos ma-promote bilang acting commissioner, pinahintulutan nito ang detective na makapasok sa closed zone. Pagbaba niya, kinuha niya ang alien invisible explosives form. Naging malinaw na ang tila pagkabigo ng planong pag-atake sa Unity Rally ay isang mahusay na planong panlilinlang. Ang kabiguan ay nagbigay daan sa detective na makuha ang tiwala ng alien government at bilang resulta, siya ay na-promote bilang komisyoner. Ang pangunahin at pinakahuling plano ay ang pasabugin ang malakas na pampasabog na aparato sa closed zone kung saan ang lahat ng mga alien ay nagtatrabaho. Dahil ito ang base ng alien government, ang pagkasira nito ay magreresulta sa potensyal na tagumpay laban sa mga alien. Pagdating niya sa closed zone, mabilis na ini-activate ni Detective Williams ang device na nagresulta sa isang sigurado at napakalakas na pagsabog sa mga political leader. Samantala, ang mga alien sa buong mundo ay nagsimulang mawalan ng kontrol dahil lahat sila ay konektado sa closed zone. Ang ilan ay namatay sa lugar habang ang iba naman ay lubhang nasaktan. Sa huling credit, inilalarawan ng isang mapa ang matagumpay na pagbuwag sa closed zone ng Chicago, kasama ng mga ulat ng mga karagdagang pag-atake ng resistance at pag-aalsa sa mga lungsod sa buong mundo. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.